Mga Lodi, don't skip ads po tayo, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 261 hanggang Kabanata 270. Kabanata 261. Kamangha-manghang Black Hawk, kamangha-manghang Hansen, talagang isang makasaysayang laro ito. Hindi pa kailanman naitulak ng ganito kalayo ang Alliance Central Military Academy. Isang hakbang na lang ang layo ng Black Hawk sa tagumpay, ngunit napakahirap ng hakbang na iyon dahil nasa harap nila ang pinakamahusay na manlalaro sa Military Academy League, si Jing Jiwo, masayang sabi ni Wen Zixu. Nag-excite rin ang mga manunood. Sa ganap na bentahe, 3 manlalaro pa rin ang natalo ng Black Hawk kay Jing Jiwo na talagang isang halimaw. Gayunpaman, sa puntong ito, si Jing Jiwo na lang ang natira sa kanyang koponan. Sa panig ng Black Hawk, ang natira lang ay sina Hansen at Lumeng. May intensyon silang alisin si Jing Jiwo, ngunit lahat ng kanilang pag-atake ay walang kabuluhan. Hindi siya tao, mura ni Lumeng sa likod ng isang puno. Oo nga, sabi ni Hansen, na nagtatago rin sa likod ng isang puno. Nagmamadaling bumaba ng bundok si Jing Jiwo at pumasok sa kagubatan. Halos imposible siyang makita sa puntong ito at parehong koponan ay bumalik sa kanilang panimulang punto. Pinigilan ng mga manunood ang kanilang hininga. Bago ang laro, wala sa kanila ang nag-isip na matutulak ng ganito kalayo ang Alliance Central Military Academy. Walang duda, napakasikat ng mga taktikang ginamit ng Black Hawk. Gayunpaman, narito pa rin si Jing Jiwo, at halos imposible siyang talunin. Tulad ng kanilang hiling, makikita nila ang tunggalian ni na Jing Jiwo at Hansen dahil parehong naruroon ang dalawang manlalaro. Kahit na may kaunting bentahe si Hansen dahil may kasama siyang katim. Haha, ang coach ng Black Hawk ay talagang magaling. Lin Feng, sa tingin mo ba mananalo si Hansen? Nakangiting sabi ni Tang Shenleo. Masyadong mahina ang pana ni Hansen. Ang kanyang 11.0 na pana ay hindi sapat para barilin ang isang tao tulad ni Jing Jiwo, maliban kung talagang malapit sila sa isa't isa, sabi ni Lin Feng. Tama iyon. Dahil sa mga taktikang ginamit nila, lahat sila ay pumili ng 11.0 na pana. Kahit na matagumpay iyon noong una, sa pagharap sa isang manlalaro tulad ni Jing Jiwo, ang armas ang kanilang pinakamalaking kahinaan. Alam na tumango si Tang Shenleo. Si Jing Jiwo na malayang gumagalaw ay naging isang tunay na halimaw, tahimik na lumilipad sa larangan. Wala ni isa sa sina Hansen at Lumeng ang nang-ahas na gumalaw. Nang hindi alam kung nasaan si Jing Jiwo, nahaharap sila sa malaking hamon kahit na dalawa sila. Hindi tayo pwedeng manatili dito, sabi ni Lumeng, handang tumayo. Biglang may isang pana ang dumating sa kanya. Umalis ka, sigaw ni Hansen, mabilis na nagpaputok ng pana sa nagbabanta kay Lumeng. Bang! Ang pana ni Hansen ay agad na tumalbog at ang pana ni Jing Jiwo ay bahagyang lumiko at tumama sa balikat ni Lumeng. Ang pana ni Jing Jiwo ay dapat na tumama sa puso ni Lo, ngunit sa isang paligsahan sa archery, ang pagtama sa balikat ay nagtanggal din kay Lo. Sa iyo na, Hansen. Kalmadong umalis si Lumeng dahil nagawa na niya ang lahat ng kanyang makakaya. Muli, namangha ang mga manunood sa lakas ni Jing Jiwo. Hanggat narito si Jing Jiwo, hindi tayo matatalo. Pwedeng subukan ng Black Hawk ng ilang beses. Nakaramdam ng pagmamalaki ang mga estudyante ng Alliance Central Military Academy. Talagang isang halimaw si Jing Jiwo. Mayroon silang ganitong bentahe. Dapat sana ay inuna nilang alisin si Jing Jiwo sa halip na si Qin Cheng. Kalokohan. Paano kaya magiging sapat ang 11.0 na pana para alisin si Jing Jiwo sa ganoong distansya? Oo nga, kaya sanang ganap na umiwas si Jing Jiwo sa isang pana na tulad yun gamit ang kanyang bilis. Nakakahiya. Talagang isang magaling na koponan ang Black Hawk na may malikhaing coach. Gayunpaman, nakasalubong nila si Jing Jiwo. Kuwait, patuloy na gumalaw si Hansen, hinahanap ang kanyang kalaban saan man. Sa larangan na ginagaya ang isang maze, hindi lang si Jing Jiwo ang mangangaso. Hinahanap din ni Hansen si Jing Jiwo. Mabilis na gumalaw ang dalawang estudyante sa larangan. Kahit na wala silang nagawa ni isang pagbaril, nagulat ang maraming manunood na mayaman sa karanasan sa pakikipaglaban. Walang tulong ng anumang kagamitan, palaging maiiwasan ni na Hansen at Jing Jiwo ang panganib ng maaga at makakahanap ng magandang lugar. Kung isang beses lang iyon, hindi ito magiging kahanga-hanga. Gayunpaman, pagkatapos ng kalahating oras na hindi ka pa nakakagawa ng isang pagbaril, dahil alinman kay Hansen o Jing Jiwo ay hindi makahanap ng magandang pagkakataon. Parang naglalaro ng chess na nakapiring.
Nang hindi nakikita ang isa't isa, ang dalawang masters ay nagkompetensya sa psikolohikal na paraan gamit ang buong larangan bilang kanilang chessboard ng walang tunog. Ang mga taong talagang nakakaunawa sa laro ay halos hindi makahinga habang pinapanood nila ito. Ang tensyon at excitement ay mas matindi kaysa sa isang tunay na laban. Kahit na sina Hansen at Jing Jiwo ay maaaring mahulog sa range ng kanilang mga kalaban ng 1,000,000 beses, palagi silang nakakaiwas sa krisis. 6 na beses nang itinaas ni Jing Jiwo ang kanyang pana at kailangang ibalik ito. At ganun din si Hansen. Napakagaling, pareho sila, kumislap ang mga mata ni Qiu Mingmei at Bam Ulong. Marahil ito ang pinakadakilang tunggalian sa kasaysayan ng Military Academy League. Kahit sino ang matalo, wala siyang talo, sabi ni Wen Zexu. Sumang-ayon sa kanya ang mga manunood sa Skynet. Talagang napakagaling. Natatakot akong hindi na natin makikita ang parehong bagay sa hinaharap. Nakakahiya na nagkita sila ng maaga. Dapat ay nangyari ito sa finals. Gusto kong makita ulit na maglaban sina Jing Jiwo at Hansen, ngunit senior year na ni Jing Jiwo ngayong taon. Maaaring lumaban ulit si Hansen, ngunit hindi na si Jing Jiwo. Napakagaling na mga manlalaro. Ayaw kong matalo ang alinman sa kanila. Kailangan talunin ng isa ang isa. Dapat ay si Jing Jiwo. Masyadong mahina ang pana ni Hansen. Kung gumamit siya ng 14.0 plus na pana, magkakaroon siya ng pagkakataong talunin si Jing Jiwo, ngunit para sa taktika, pumili siya ng 11.0. Ipinanganak si Hansen na 3 taon masyadong huli. Kung siya ay isang senior student at may parehong lakas ni Jing Jiwo, mas magiging maganda ang panunood sa tunggalian. Kabanata 262. Halos lahat ay nagluluksa para kay Hansen na hindi niya naalis si Jing Jiwo nang mayroon siyang bentahe. Sa tunggalian, sa 11.0 na pana sa kamay ni Hansen, napakakaunting pagkakataon niyang manalo. Maaari ng bantahe si Jing Jiwo kay Hansen mula sa 600 talampakan, habang si Hansen ay hindi makapaggarantiya ng isang pagbaril kay Jing Jiwo sa 150 talampakan. Iyon ang dahilan kung bakit pakiramdam ng mga tao ay napakasama para kay Hansen. Sa susunod na taon ay nandito tayo ulit, nang makita ni Xu Tianhao si Hansen na napilitang pumasok sa lugar ng mga nahulog na puno at kailangang harapin si Jing Jiwo, nakaramdam siya ng matinding pagdaramdam. Natalo siya sa loob ng 3 taon, at hindi kailanman nakapagpatuloy lampas sa pangalawang round. Ngayong taon, nandito siya ulit, at talagang gusto niyang manalo. Ngunit ang kanilang kalaban ay ang Alliance Central Military Academy. Kahit na nagtrabaho sila ng masigasig, malapit pa rin silang matalo. Habang sinasabi ni Xu Tianhao ang tungkol sa susunod na taon, bigla niyang naisip na wala na siyang ibang taon. Ito ang kanyang senior year at huling taon sa paligsahan. Sa halo-halong damdamin, namasa ang mga mata ni Xu Tianhao. Kahit na kailangan kong ibigay ang 10 taon ng aking buhay, pakiusap bigyan mo kami ng himala. Nakaramdam si Xu Tianhao ng pagkasakal. Ang mga mata ni Sito Ziyang ay basa rin. Hindi niya naisip na makakarating ang Black Hawk sa ganitong kalayo. Nagtagumpay ang kanyang plano, at ngayon ay harapan na ito. Ang tanging bagay ay hawak ni Hansen ang 11.0 na pana. Sa puntong ito, nais ni Sito Ziyang na makapasok sa larangan at ibigay kay Hansen ang isang malakas na pana, ngunit imposible iyon. Sinunod ni Hansen ang kanyang plano at kinuha ang pinakamagandang pana para gumana ang plano, na naging matagumpay. Gayunpaman, labis na pinagsisihan ni Sito Ziyang na hindi niya inisip na ipapabili kay Hansen na pumili ng malakas na pana. Sina Jianran at Kulili ay abala sa pag-aalala at nakatingin sa imahe ng laro ng walang pagdila. Kulili? Mananalo si Hansen, di ba? Gusto ni Jianran ng tiyak na sagot mula kay Kulili. Oo naman, siya ang henyo. Tumugon si Kulili ng may tiyak na sagot. Nakita ni Wen Zexu na napilitang pumasok si Hansen sa lugar ng mga nahulog na puno at huminga ng malalim. Talagang mahusay si Hansen. Hawak lang niya ang maling pana sa maling oras. Kung siya rin ay isang senior student na may 16.0 na pana, ito ay magiging isang super tunggalian. Karamihan sa mga tao ay sumang-ayon kay Wen Zexu. Talagang malakas si Hansen, ngunit kung ikukumpara kay Jing Jiwo, may kulang pa siya. Ikaw pa rin ang dapat na talunin si Jing Jiwo, tila. Nagsay si Tang Shenliu. Kahit na hindi siya mahusay sa archery, nakita niya ang mga kahinaan ni Hansen. Sinabi ni Lin Feng ng casual, hindi ito tiyak. Hindi pa siya sumusuko. Makikita ko iyon mula sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ko maisip kung anong pagkakataon ang mayroon siya. Sa tunggalian sa ganitong bukas na espasyo, talagang mananalo ba siya gamit ang 11.0 na pana? Tanong ni Tang Shenliu. Sa mundong ito, hindi lahat ay nakabatay sa ganap na lakas.
Pinapanood ni Lin Feng si Hansen at Jing Jiwo na mabilis na gumagalaw sa lugar ng mga nahulog na puno at sinabi, hindi natin alam kung kailan magiging mahuhulog ang dalawang manlalaro. Alam ni Tang Shenleo na si Hansen ay pambihira. Gayunpaman, sa ilalim ng ganitong mga kalagayan, hindi niya nakikita ang anumang pagkakataon para kay Hansen na manalo. Pagkatapos pumasok sa lugar ng mga nahulog na puno, hindi na sinubukan ni Hansen na tumakbo. Pumasok na siya sa saklaw ng pana ni Jing Jiwo, at wala namang takip. Wala nang saysay ang pagtakbo. Dahan-dahang pumasok si Jing Jiwo sa lugar ng mga nahulog na puno na may hawak na pana at mga palaso, at hindi agad nagpaputok kay Hansen. Sa halip, tinitigan niya ang kanyang kalaban at sinabi, magaling ka. Nakakahiya, wala na tayong pagkakataon na maglaban muli. Dapat ay ngayon na. Bakit sa susunod? Ngayon o kailanman? Nakatayo si Hansen at itinaas ang kanyang pana. Hindi nagsalita si Jing Jiwo, ngunit tumango, itinaas din ang kanyang pana. Dalawang tao, dalawang pana, dalawang palaso. Sa ilalim ng ilaw, parang dalawang eskultura silang nakatayo. Pagkatapos ng 0.1 segundo, sabay-sabay na gumalaw ang dalawa. Nasa hangin ang mga pana at gumagalaw ang dalawang katawan. Mabilis na mas mabilis ang pana ni Jing Jiwo kumpara sa kay Hansen. Sa sandaling bitawan niya, ang pana ay nasa mukha na ni Hansen. Bahagyang umiwas si Hansen at naiwasan ang pana na iyon sa isang buhok. Mas naging comfortable si Jing Jiwo. Sa ganitong distansya, masyadong mabagal ang pana ni Hansen para maging banta sa kanya. Gayunpaman, mabilis na lumapit si Jing Jiwo kay Hansen at muling nagpaputok sa kanya. Umiwas si Hansen ng kaliwa at kanan, nagpaputok din pabalik. Ang mga manunood ay nabigla. Sa ganitong tunggalian, hindi nagtagumpay ang dalawa na makabaril sa isa't isa ng maraming beses. Nakakagulat, ang kakaibang galaw ni Hansen ay naging sanhi upang hindi matamaan si Jing Jiwo ng 3 beses. OMG! 16.0 na pana sa 60 talampakan, ngunit hindi natama ni Jing Jiwo ang lahat ng 3 iyon. Swerte ba ng masama ni Jing Jiwo o masyadong swerte ang lalaki? Sabi ng isang miyembro ng Alliance Central Military Academy. Hindi ito tungkol sa kanilang swerte. Ito ay dahil masyadong nakakalito si Hansen. Nang siya ay gumalaw, patuloy niyang ibinibigay kay Jing Jiwo ang maling ideya, na nagpapaniwala kay Jing Jiwo na papunta siya sa ibang direksyon, na nagdulot ng mga pagkakamali sa paghatol ni Jing Jiwo, ipinaliwanag ni Qin Cheng. Parang siya ay wigling ng walang intensyon. Lumabas na ito ay isang seryosong kasanayan. Lahat ng mga miyembro ng team ay nagtinginan kay Hansen sa gulat. Kabanata 263. Tutuldok. Sa tingin mo ba ay hindi sinasadya mong naiwasan ang pana ni Jing Jiwo? Kahit na nasa 900 talampakan, sigurado akong hindi mo magagawa iyon, mahinang sagot ni Qin Cheng. Talagang may ibubugay itong si Hansen. Mananalo pa rin kaya si Jing Jiwo? Bulalas ng miyembro ng team. Kahit na mas mahusay si Hansen kaysa sa inaasahan natin, masyadong mahina ang kanyang pana. Hanggat paikliin ang kanilang distansya sa wala pang 300 talampakan, tiyak na matatalo si Hansen. Ang kanyang pana ay hindi magiging banta kay Jing Jiwo, habang hindi na niya maiwasan ang mga pana ni Jing Jiwo, tiyak na sabi ni Qin Cheng. Tama iyon. Mula 300 talampakan hanggang 150 talampakan, magkakaroon si Jing Jiwo ng ganap na bentahe. Gamit ang kanyang kakayahan, makakagawa siya ng hindi bababa sa 6 na pagbaril sa saklaw na ito, na magiging susi sa kanyang tagumpay, sabi ng coach ng Alliance Central Military Academy. Bakit mula 300 hanggang 150 talampakan? Nagtatakang tanong ng isang miyembro ng team. Dahil sa loob ng 150 talampakan, magsisimula ng maging banta ang mga pana ni Hansen kay Jing Jiwo, kaya dapat iwasan ni Jing Jiwo na masyadong lumapit, paliwanag ni Qin Cheng. Tama si Qin Cheng. Tiyak na masigasig si Hansen na paikliin ang kanilang distansya sa wala pang 150 talampakan, ngunit hindi siya magkakaroon ng pagkakataon, sabi ng kanilang coach. Hindi lang si Qin Cheng ang naniniwala doon, pati na rin sina Qiu Mingmei at ang ibang archery masters. Ang distansya mula 300 talampakan hanggang 150 talampakan ay impyerno para kay Hansen. Hanggat malampasan niya iyon, maaaring magkaroon pa rin siya ng pagkakataon, sabi ni Qiu Mingmei. Dahil 300 talampakan na lang ang layo ni Hansen kay Jing Jiwo, palihim na nagdarasal si Situ Ziyang, lumapit ka, kailangan niyang lumapit. Lumapit ka, hinimas ni Jianran ang kanyang mga kamay. Lumapit ka, lahat ng tumulong kay Hansen para manalo ay sumisigaw sa loob, kahit na alam nilang napakaliit ng pagkakataon, dahil ang kalaban ay si Jing Jiwo na may hawak na 16.0 na pana.
Kahit na isang evolver ay malamang na hindi makakagawa ng perpektong pag-iwas. Umalis si Hansen, pikli ang kanilang distansya sa wala pang 300 talampakan. Lahat ay kinakabahan. Nagsimulang magpaputok si Jing Jiwo nang makapasok siya sa kanyang perpektong saklaw. Kahit na may bilis si Hansen, mahirap maiwasan ang sunod-sunod na pagbaril mula kay Jing Jiwo. Gayunpaman, nang magawa ni Jing Jiwo ang unang pagbaril, nakabaril na si Hansen ng 3 pana sa isang iglap. Habang dumadaan ang pana ni Jing Jiwo sa balikat ni Hansen, mabilis na nagpaputok ulit si Hansen ng 3 pana. Imposible, sabay na bulalas ni na Qin Cheng at ng kanyang coach. Kahit sina Qiu Mingmei, si Tu Ziang, Wen Zexu, Tang Shenliu, at Lin Feng ay nagulat. Walang sino man ang makaisip na maglunsad ng isang buong pag-atake si Hansen sa ganitong distansya, na lampas sa kakayahan ng isang 11.0 na pana. Kung ang kalaban ni Hansen ay ibang estudyante sa military school, maaaring magkaroon ng pagkakataon si Hansen. Gayunpaman, nasa harap niya si Jing Jiwo at napakaliit ng posibilidad na matamaan ni Hansen ang target kahit gaano karaming pana ang ibaril niya. Nagmadali si Hansen. Dapat sana ay lumapit muna siya. Sa ganitong distansya, madaling umiwas si Jing Jiwo sa kanyang mga pana. Kinakabahan si Wen Zexu. Kahit anong tingin niya, hindi makakagawa ng tunay na banta si Hansen kay Jing Jiwo sa ganitong distansya. Ang paglulunsad ng pag-atake ng maaga ay hindi magiging kapaki-pakinabang kay Hansen. Nakakainis. Dapat sana ay hinintay ni Hansen, hindi napigil ang sabihin ni Tang Shenliu. Wala siyang oras. Ito ang kanyang huling pagkakataon. Gamit ang kakayahan ni Jing Jiwo, hindi siya makakalapit sa 150 talampakan at kahit na makalapit siya, maaaring hindi pa rin siya matamaan, sagot ni Lin Feng. Kahit na tama iyon, pantay na walang saysay ang paglulunsad ng pag-atake ngayon. Naniniwala akong mayroon lang siyang 20-something na pana na natitira sa kanyang quiver, at kapag naubos na ang mga iyon, wala na siyang ibang supply at matatalo siya, sabi ni Tang Shenliu. Kaya, kailangan niyang manalo dito, sabi ni Lin Feng. Paano? Wala akong ideya. Umiling si Lin Feng. Kahit ikaw ay wala kang maisip na ideya. Sa tingin ko hindi na makakaya ni Hansen. Nagsay si Tang Shenliu. Sa ilalim ng panunood ng lahat, papalapit si Hansen kay Jing Jiwo. Ang 11.0 na pana ay may mga benepisyo rin na nagpapahintulot kay Hansen na madaling magpaputok ng sunod-sunod na pana. Isang ulan ng mga pana ang lumipad patungo kay Jing Jiwo. Kahit na hindi sila tumama sa kanya, napilitan si Jing Jiwo na gumalaw. Kinuha ni Hansen ang pagkakataon, nagpaputok at tumakbo patungo kay Jing Jiwo. Gayunpaman, masasabi ng lahat na sa bilis na iyon, mauubusan siya ng mga pana bago siya makarating sa 150 talampakan. Napakasigla ni Jing Jiwo na kahit na umiiwas siya sa lahat ng pana, nakakagawa pa rin siya ng mga pagbaril gamit ang hindi pangkaraniwang mga posisyon. Si Hansen ay nasa 220 talampakan mula kay Jing Jiwo at kailangang gamitin ang Sparticle ng husto para maiwasan ang mga pana ni Jing Jiwo. Lumipad ang isang pana sa mukha ni Hansen. Ang daloy ng hangin ay halos nagpatanggal sa mga hibla ng buhok ni Hansen. Napakasigla ng pana na kahit nagawa ito ng goma, magdudulot pa rin ito ng malubhang pinsala kapag tumama ito sa mukha ng isang tao. Hindi pa rin sumusuko si Hansen. Habang lumalayo siya sa pana ni Jing Jiwo, itinatag niya ang kanyang sarili gamit ang isang paa lamang sa lupa. Sa sobrang ikiling ng kanyang katawan, nagawa pa ring magpaputok si Hansen kay Jing Jiwo. Pagkatapos ng pagbaril na ito, ganap na nawala ng balanse si Hansen at nahulog sa lupa. Ang mga galaw ni Hansen ay nakakainis sa mga mata ni Jing Jiwo. Nang mawala ng balanse si Hansen, nang hindi sinusubukang ipagtanggol ang sarili, patuloy siyang umatake. Hindi natakot si Jing Jiwo sa ganitong hamon. Nagpaputok siya ng 2 pana ng sabay, ang isa ay para tamaan ang pana ni Hansen, habang ang isa naman ay lumipad sa mukha ni Hansen na tila nawala na ng kakayahang umiwas. Parang sumuko na si Hansen sa pag-iwas sa pag-atake ni Jing Jiwo. Bago siya mahulog, nagpaputok siya ng 2 beses kay Jing Jiwo. Ang mga bleachers ay puno ng excitement. Walang sino man ang nag-isip na matatapos ng napakabilis ang tunggalian. Sa puntong ito, tila natalo na si Hansen. Kabanata 264. Napakahina ng pana ni Hansen kaya hindi kailanman matatamaan ang pana ni Jing Jiwo. Kahit na matamaan, mas mabagal ang mga ito kaysa sa mga pana ni Jing Jiwo, kaya siya pa rin ang unang matatanggal. Napakasigla ng mga pana ni Jing Jiwo na kahit na ang 2 pana mula kay Hansen ay tumama sa mga pana ni Jing Jiwo, hindi nila ito mapapahinto. Tila malinaw na ang resulta.
Wala sa mga pana ni Hansen ang nakatama sa mga pana ni Jing Jiwo, habang ang pana ni Jing Jiwo ay dumaan sa pagitan ng dalawang pana ni Hansen at agad na tumama sa mukha ni Hansen na parang kidlat. Stop! Ayaw ng manood ni Jianran. Tapos na, puno ng pagsisisi si Sito Ziyang. Sana ay nabigyan niya ng malakas na pana si Hansen para sa isang patas na tunggalian. Hindi dapat natalo si Hansen sa ganitong paraan. Kahit na ang emperador ay hindi natalo ang halimaw, nagluluksa rin si Wen Zixu. Akala ng lahat na matatalo na si Hansen. Gayunpaman, nang papalapit na ang pana kay Hansen, hinailan ni Hansen ang lubid ng tuluyan siyang mawala ng balanse. Ang pana sa kamay ni Hansen ay hindi lumabas. Hawak ni Hansen ang buntot ng pana at ginamit ang ulo nito para tamaan ang pana ni Jing Jiwo. Sa ganitong paraan, ginamit ni Hansen ang timbang ng kanyang katawan para igalaw ang papalapit na pana, na naitulak palayo, at siya mismo ay nahulog sa lupa. Sa oras na ito, ang una sa tatlong pana na binalik ni Hansen ay bumangga sa pangalawang pana ni Jing Jiwo, habang ang dalawang iba pang pana ni Hansen ay lumipad patungo kay Jing Jiwo. Tila nawala ang katumpakan ng dalawang huling pana dahil binalik ang mga ito habang nahuhulog si Hansen. Ang isa ay lumiko sa kaliwa at ang isa naman ay lumiko sa kanan, lumipad sa katawan ni Jing Jiwo. Nang nagsay ang mga manunood, nagbago ang ekspresyon ni Jing Jiwo. Ang pana na dapat na naharang ng pana ni Jing Jiwo ay hindi huminto at patuloy na lumipad kay Jing Jiwo. Paano nangyari ito? Paano nagkamali si Jing Jiwo? Biglang tumayo si Qin Cheng, hawak ang bakod. Isang pagkakamali. Paano nangyari iyon? Nagulat din si Wen Zixu. Ang isang tao tulad ni Jing Jiwo ay hindi kailanman nagkakamali. Sa 4 na taon niyang pag-aaral sa military school, nakilahok si Jing Jiwo sa libu-libong kompetisyon sa iba't ibang larangan, kung saan hindi siya nagkamali kahit isang beses. Napakaganda. Hindi alam ni Sito Ziyang kung bakit nagkamali si Jing Jiwo, ngunit siya ay nagsaya. Dahil sa pagkakamaling ito, ang pana ni Hansen ay nasa mukha na ni Jing Jiwo. At napansin din ni Jing Jiwo na ang dalawang ibang pana mula kay Hansen ay nakaharang sa lahat ng lugar na pwedeng iwasan niya. Agad na nagawa ni Jing Jiwo ang tamang desisyon. Tulad ni Hansen, hinailan niya ang lubid ng kanyang pana, ngunit hindi niya binalik ang pana. Hawak ni Jing Jiwo ang buntot ng kanyang pana at ginamit ang ulo nito para tamaan ang pana ni Hansen. Lahat ay nakatingin sa mga kamay ni Jing Jiwo. Parang babangga na ang ulo ng pana ni Jing Jiwo sa pana ni Hansen. Akala ng lahat na matatalsik ang pana ni Hansen. Pagkatapos ng lahat, parehong paraan ang ginamit ni na Hansen at Jing Jiwo. Ngayon, ang pana ni Hansen ay binalik mula sa 11.0 na pana, kaya mas malamang na matatalsik ito. Gayunpaman, biglang nabuhay ang pana ni Hansen at gumalaw ng kalahating pulgada palayo sa ulo ng pana ni Jing Jiwo. Parang ahas, sumisid ito sa ilalim ng pana ni Jing Jiwo at tumama sa dibdib ni Jing Jiwo. Nakatingin pababa, nabigla si Jing Jiwo. Walang masabi si Qin Cheng. Ganon din si Wen Zixu, Sito Ziyang, bawat miyembro ng team mula sa Alliance Central Military Academy at Black Hawk Military Academy, at lahat ng manunood. Kahit na nakita ng lahat ang nangyari, hindi sila makapaniwala na matatamaan si Jing Jiwo sa ganitong paraan. Nagsisigawan at tumatalon sina Jianran at Kulili na parang dalawang baliw. Jing Jiwo, natanggal. Bulong ni Shi Jikang. Sa tingin ko, hindi masyadong sigurado si Zhang Yang. Walang sino man sa Black Hawk team ang naniniwala na talagang nangyari iyon. Hindi nila mapaniwalaan ang kanilang mga mata. Ang halimaw, ang hindi matatalong halimaw, na naghari sa Military Academy League sa loob ng 3 taon, ay tinamaan sa ganitong paraan. Alliance Central Military Academy, Jing Jiwo, Out, Archer, Black Hawk, Hansen. Nang marinig sa buong larangan ang boses ng AI, bumalik sa kanilang sarili ang lahat. Niyakap ni Shi Jikang si Lumeng, sumisigaw at umikot. Nanalo tayo. Nakatayo pa rin si Xu Tianhao, puno ng sorpresa at tuwa ang kanyang mga mata. Itinapon ni Zhang Yang ang tuwalya sa kanyang kamay at tumalon sa bakod, nagmamadaling lumapit kay Hansen. At sinundan siya ng ibang mga kasamahan sa team patungo kay Hansen. Coach, nanalo ba talaga tayo? Hindi makapaniwalang tumingin ang team manager kay Sito Ziyang. Oo, nanalo tayo. Sinagot ni Sito Ziyang ang manager at ang kanyang sarili. Nababaliw ang buong lugar at ang Skynet. Natalo si Jing Jiwo. Ano ang gawa ng panang iyon? Tama ba ang nakita ko? Umiwas mismo ang pana sa pana ni Jing Jiwo. Natapos na ba ang isang panahon? Natalo lang ang halimaw. Hindi ka panipaniwala. Nararamdaman ni Wen Zixu na halos kumukulo na ang kanyang dugo at nagbabago ang kanyang boses.
Hindi pinansin iyon, sumigaw siya ng malakas, himala, gumawa ng himala ang Blackhawk, gumawa ng himala si Hansen, ang halimaw na si Jing Jiwo ay natamba sa himala ng pagbaril. Ang ating bagong emperador ay nagkorona sa kanyang sarili gamit ang isang pana. Kabanata 265. Kung ikaw ang emperador, hayaan mong koronahan kita. Kung ikaw ang emperador, pakitanggap ang aking pananampalataya at katapatan. Kung ikaw ang emperador, salamat sa pagbibigay sa amin ng dahilan upang magdiwang. Kung ikaw ang emperador, pakitaan din ang iyong araw ng tagumpay. At gabayan kami sa isang maliwanag na hinaharap. Sa sandaling ito, ikaw ang emperador. Sa sandaling ito, ikaw ang aming pinuno. Sa sandaling ito, tanging ikaw ang makakapagdala sa amin ng saya. Sa sandaling ito, kami ang iyong mga tagasunod. Kami ay sumisigaw para sa iyo. Kami ay may pagmamalaki sa iyo. Dahil ikaw ang aming makapangyarihang emperador. Kuwait, binasa ng malakas ni Wen Zixio ang prosa na isinulat niya upang ipagdiwang ang tagumpay ni Hansen. Nawala na ang lahat ng tagahanga ng Alliance Central Military Academy habang ang natitirang mga manunood ay sumasayaw. Nasa Skynet ang lahat tungkol dito, habang ang mga tao ay abala sa pagtalakay kung paano natalo ni Hansen si Jing Jiwo. Anong shot iyon? Paano niya nagawa iyon? Nawala na ang dating hari at nakoronahan na ang bagong hari. Sa hinaharap, si Hansen ang mamumuno sa Military Academy League. Mahabang buhay ang emperador, ngunit hindi ko pa rin mahanap ang paniniwala. Talaga bang natalo si Jing Jiwo? Simula na ito ng isang bagong panahon. Namatay ang halimaw sa ilalim ng pana ng emperador. Napakaad ng shot na iyon. May ginawa ba siya sa pana na iyon? Kaya ba niyang kontrolin ito mula sa malayo? Nanalo lang siya sa isang laban sa archery. Napakamaaga pa upang tawagin siyang emperador. Mahabang buhay ang emperador. Anong weird na shot? Walang makatulog sa gabing iyon. Ang buong Blackhawk School team ay nawalan ng tulog kasama si Sito Ziyang. Parang isang panaginip na matalo ang Alliance Central Military Academy na may si Jing Jiwo sa kanilang koponan. Lahat ng military academies ay may parehong pangarap habang sila lang ang nakapagpagtanto nito, ang talunin si Jing Jiwo sa archery. Kahit na may mga pagkakataon at maraming swerte, ang tagumpay ay tagumpay. Sila ang mga nagwagi. Kung wala silang laban bukas at kailangan nilang magpahinga, tiyak na lalabas sila at magdiriwang buong gabi. Kahit na nakahiga sa kama, sobrang excited sila para makatulog. Hansen, talagang nanalo ba tayo? Tanong ni Shiji Kang habang nakahiga sa kanyang kama. Oo, sagot ni Hansen. Zhang Yang, talagang nanalo ba tayo? Muling tanong ni Shiji Kang kay Zhang Yang. Oo, sagot ni Zhang Yang. Victor, bago pa man makapagtanong si Shiji Kang, sinabi agad ni Lu Meng, kung patuloy kang manggulo sa amin, imumungkahi namin kay Coach Sito Ziyang na ilagay ka sa bench bukas. Demonyo, bakit mo gagawin iyon? Natalo ko pa ang halimaw at hindi mo ako papayagan kapag may mas mahina tayong kalaban. Biglang tumalon si Shiji Kang. Subukan mong magsalita ng isa pang pangungusap, tahimik na sabi ni Lu Meng. Bamuka ang bibig ni Shiji Kang ngunit walang tunog na lumabas. Talagang natatakot siyang hindi siya makakapag-represent sa paaralan bukas. Hindi makatulog si Sito Ziyang. Hanggang ngayon, pakiramdam niya ay hindi totoo ang resulta ng laban. Natalo ng kanyang koponan ng Alliance Central Military Academy at naisip ang pangarap ng lahat ng ibang coach ng military school. Hansen, ang galing mo. Nais ni Sito Ziyang na sana ay nandiyaan si Hansen upang maibigay sa kanya ang isang malaking yakap. Hindi makatulog ang mga miyembro ng Blackhawk team, at lahat ng media ay nagwawala rin. Walang makapaniwala na matatalo ang Alliance Central Military Academy sa Blackhawk. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Natampok ng lahat ng media ang laban sa pagitan ng Blackhawk at Alliance Central Military Academy. Ang mga highlight ay ang mga taktika ng Blackhawk at ang tunggalian sa pagitan ni Hansen at Jing Jiwo. Karamihan sa mga media ay nag-quote kay Wen Zixio at tinawag si Hansen na emperador. Sa isang gabi, naging kilala ang palayaw sa buong alyansa. Si Jing Jiwo ay napakasikat na si Hansen, ang tanging taong nakatalo sa kanya, ay naging napakapopular ng mabilis at itinuring na bagong pinuno ng Military Academy League. Bigla, si Jing Jiwo ay tila balita ng nakaraan at si Hansen ay naging bagong hype. Sa rooftop, tatlong kabataan ang nakatingin sa tanawin ng lungsod, naklinang sa mga rehas. Anong pakiramdam mo sa pagkatalo? Uminom ng beer si Tang Shenlio at tinanong si Jing Jiwo na nasa tabi niya na may ngiti. Hindi masama, si Hansen ay lampas sa aking inaasahan. Natalo ako, ngumiti si Jing Jiwo. Kaya, ano ang nangyari sa huling shot? Hindi napigil ang tanungin ni Tang Shenlio.
Umiikot ang pana, casual na sagot ni Jing Jiwo. Ano ang ibig mong sabihin sa umiikot ang pana? Napahinto si Tang Shenleo at hindi naintindihan si Jing Jiwo. Ang pana ay binalik mula sa isang pana at hindi itinapon gamit ang kamay. Maliban kung ang pana ay espesyal, imposible na umiikot ang pana. Sa paligsahan, lahat ng mga pana ay ordinaryong pana na ibinigay ng sponsor, kaya hindi rin maaaring umiikot ang pana. Hindi ko alam, sagot ni Jing Jiwo. Paano mo hindi alam? Nagulat si Tang Shenleo. Si Jing Jiwo ay nakaharap sa pana na iyon. Sa kanyang mga kasanayan, tiyak na malalaman niya kung ang pana ay binago. Pumasok si Lin Feng, talagang hindi niya alam. May mga paraan upang mag-shoot ng umiikot na pana na tulad nito, gamit ang daloy ng hangin upang ilipat ang direksyon ng pana. Gayunpaman, wala sa mga ito ang maisa sa katuparan ng mga hindi evolved. Interesanting tao. Sa kasamaang palad, ito na ang aking huling taon at wala na akong pagkakataon na makipaglaban sa kanya muli. Itinapon ni Jing Jiwo ang walang laman na bote sa basurahan at naglakad patungo sa hagdang bakal. Paalam mga kaibigan, umaasa akong makikita kayong muli. Ano ang plano mo ngayon? Tanong ni Lin Feng. Sa una, nais kong pumunta sa battlefield pagkatapos ng paligsahan. Ngayon, hindi na iyon kinakailangan. Uuwi ako ngayong gabi, sabi ni Jing Jiwo nang hindi lumilingon. Hihintayin kita, sabi ni Lin Feng, habang pinapanood si Jing Jiwo na umaalis. Nakapos si Jing Jiwo, bumalik at ngumiti. Hindi mo pa na lamang nakipaglaban sa kanya, di ba? Ibig mong sabihin si Hansen. Napahinto si Lin Feng at naintindihan. Ngumiti si Jing Jiwo at naglakad palayo. Ano ang ibig niyang sabihin? Naguguluhan si Tang Shenleo. Ibig niyang sabihin kung hindi siya natalo si Hansen, malamang na hindi ko rin siya matatalo, casual na sagot ni Lin Feng. Sa narinig na sagot na ito, hindi na kayang itago ni Tang Shenleo ang kanyang gulat. Kabanata 266. Ang mga kalaban ng Blackhawk sa susunod na ilang round ay hindi malalakas na mga koponan na nagbigay sa kanila ng mas maraming pagkakataon na magsanay. Gamit ang kanilang bagong nakuha na kumpiyansa at ang hindi kapani-paniwalang umiikot na mga pana ni Hansen, naging kampyon ang Blackhawk sa archery tournament ngayong taon. Nabaliw ang lahat ng media tungkol sa bagong kampyong team at gumamit ng lahat ng uri ng mga salita tulad ng "Himala ng Blackhawk", "Bagong Emperador", at "Hindi kapani-paniwalang kasanayan sa archery", na ginagawa si Hansen na bagong bituin sa lahat ng mga estudyante sa military school. Ngayon, alam na ng lahat ng military schools na ang Blackhawk ay may archer na kasing galing ni Jing Jiwo. Nang bumalik ang archery school team sa Blackhawk, tinanggap sila ng pinakamalaking pagbati at pinagkalooban sila ng paaralan ng malaking gantimpala. Naitala rin ang kanilang pagganap sa yearbook ng paaralan. Ito ang unang pagkakataon na nanalo ang Blackhawk ng kampyonato sa Military Academy League. Kung pinapayagan ng kasalukuyang mga patakaran na lumahok ang isang manlalaro sa maraming item, nais ng Pangulo ng Blackhawk na mag-sign up si Hansen sa bawat item. Ang individual game sa archery tournament ay hindi isang tunay na kompetisyon, ngunit isang exhibition match sa pagitan ng 10 pinakasikat na archers. Dahil sa katanyagan ni Hansen at ang umiikot na mga pana, walang dodang nanalo siya sa unang pwesto. Kahit na ang kaluwalhatian na ito ay mas mababa kaysa sa panalo bilang isang team, nagbigay ito kay Hansen ng dagdag na academic credits. Ang umiikot na pana ay isang nilikha ni Hansen gamit ang sanggunian sa umiikot na sibat ng Beetle Knight at ang teorya ng Yin-Yang Blast. Sa loob ng 3 buwan nang nakipaglaban si Hansen sa Beetle Knight, wala siyang natutunan kundi ang kasanayang ito na humantong sa kanyang tagumpay sa tunggalian laban kay Jing Jiwo. Kahit na ganoon, swerte siyang nanalo. Kung gagawin niya ulit, hindi sigurado si Hansen kung matatalo niya pa rin si Jing Jiwo. Ang kampyonato ng Blackhawk ang nag-iisang himala. Asul ang langit at mainit ang dalampasigan. Isang kagandahan na may balat na kasing puti ng gatas, mahabang binti, at magagandang kurba ay lumalangoy sa tubig na nakasuot lamang ng bikini. Nakahiga sa ilalim ng payong sa dalampasigan, hindi maalis ni Hansen ang kanyang mga mata kay Jianran na nakasuot ng bikini. Ang ganda ng buhay. Habang pinapanood ang kaakit-akit na figure ni Jianran, naramdaman ni Hansen na mahal siya ng Diyos. Talagang tinupad ni Jianran ang kanyang pangako at dinala siya sa bakasyon na lampas sa inaasahan ni Hansen. Hinanap pa ni Jianran ang pahintulot mula sa paaralan. Ang galing kong manligaw. Inalis ni Hansen ang kanyang salaming pang-araw at tumingin sa kanyang sariling refleksyon sa lente, hinahangaan ang kanyang gwapong hitsura. Bakit hindi ka naliligo? Bumalik sa dalampasigan si Jianran at tinanong si Hansen.
Hinayla siya ni Harry sa kanyang mga bisig, hinawakan ang kanyang maliit na baywang, at bumulong sa kanyang tainga, 4 na araw at 3 gabi tayo, kaya kailangan kong mag-ipon ng lakas. Biglang namula si Jianran at kinurot ang baywang ni Hansen. Habang nagrereklamo si Hansen, tumakbo siya patungo sa ibang upuan. Bakit walang tao dito? Hindi mo ba nirenta ang buong dalampasigan? Tumingin si Harry sa paligid at nagtaka kung bakit hindi niya nakikita ang ibang turista. Kailan ka ba nakarinig ng ganoong bagay na pagrerente ng dalampasigan? Inikutan siya ng mata ni Jianran at sinabi, pribado itong dalampasigan, kaya syempre walang tao dito. Ikaw ba ang may-ari ng dalampasigan? Nagulat si Hansen. Hindi, ngumiti si Jianran at sinabi, pero ang planetang ito ay pag-aari ng aking tiyuhin. Naubos si Hansen dahil sa tubig na iniinom niya. Alam niyang mula sa isang mayamang pamilya si Jianran, ngunit hindi niya naisip na ganoon kay Oman ang kanilang pamilya. Napakaganda. Hanggat kasama kita, hindi na ako kailangang magtrabaho, nakangiting sabi ni Hansen. Sana nga, sa aming pamilya, ang mga lalaki lang ang pwedeng magmana ng mga negosyo ng pamilya. Ngayon, nakagagamit pa rin ako ng mga resources ng pamilya, pero kapag ikakasal na ako, ikaw na ang bahala, kinerbo ang mga labi ni Jianran at sinabi. Ang lakas naman ng pagnanais mong pakasalan ako. Hindi pa nga ako nagdedesisyon kung gusto ko bang gawin iyon. Nagkunwari si Hansen na nagulat sa kanya. Ha! Biglang nagalit si Jianran dahil sa kahihiyan at sumugod kay Hansen. Nakangiti ng may panloloko, hinawakan ni Hansen ang kamay niya at hinayla pabalik sa kanyang mga bisig, hinalikan ang kanyang kaakit-akit na mga labi. Nagpumiglas ng bahagya si Jianran at sumuko, nasisiyahan din sa halik. Gumalaw ang kamay ni Hansen sa pagitan ng baywang at puwit ni Jianran, habang nag-aalangan kung dapat ba niyang makuha ang magandang babaeng ito dito mismo sa dalampasigan. Bigla, sa tunog ng isang sipol, nakita ni Hansen ang isang lumang yacht na naglalayag. Nakita lang ni Hansen ang ganoong bagay sa mga pelikula. Agad na tumayo si Jianran mula sa mga bisig ni Hansen. Nang makarating ang yacht sa pier, bumaba ang isang binatang lalaki na mga 25 taong gulang na may ilang mga bodyguard at naglakad patungo sa mag-asawa. Nakangiti, kumaway ang binata kay Jianran mula sa malayo. Jianran, matagal na rin noong huli kang bumisita sa amin. Kuya, estudyante ako sa military school ngayon at wala akong masyadong oras. Ipinakilala ni Jianran si Hansen sa binata, siya ang kaklase ko sa paaralan, si Hansen. Hansen, ito ang aking kapatid na si Ji Lingfeng. Kuya, direktang tinawag ni Hansen si Ji Lingfeng. Namula si Jianran. Napahinto si Ji Lingfeng at ngumiti, Hansen, ikaw ba ang nakatalo kay Jing Jiwo sa archery tournament? Oo, ako nga, casual na sagot ni Hansen. Ang galing, hindi na ako nagtataka kung bakit dinala mo siya pabalik. Tumingin si Ji Lingfeng sa kanyang kapatid. Namula si Jianran at nagpout. Kuya, sasanduhan mo ba kami o magkukwentuhan ka lang? Magkukwentuhan na lang tayo sa barko. Dinala ni Ji Lingfeng ang mag-asawa sa barko, at pagkatapos ay naglayag ang yacht patungo sa karagatan. Hansen, alam mo ba ang mga laro sa pag-inom? Umupo si Ji Lingfeng sa lounge at naglagay ng 2 bote ng alak sa harap ni Hansen. Medyo, nakangiting sabi ni Hansen. Kabanata 267. Nang huminto ang yacht sa harap ng isang isla na parang hardin, bumaba si Ji Lingfeng sa yacht sa likod ng kanyang bodyguard, sobrang lasing na siya kaya hindi na siya makalakad mag-isa. Diretso sa kama si Ji Lingfeng nang makarating siya sa villa sa isla. Kailangan maghapunan ni Hansen at Jianran nang wala siya. Naalala kong sinabi ng kuya na may mainit na bukal dito. Pupunta ba tayo doon? Pagkatapos ng hapunan, tumingin si Hansen sa kanyang kasintahan. Namula si Jianran dahil alam niya ang iniisip ng lalaki. Dinala niya si Hansen dito, iniisip na dahil sa presensya ng kanyang kapatid, hindi mangangahas si Hansen na lumagpas sa hangganan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na malalasing ng napakabilis si Ji Lingfeng. Sa malaking pool ng mainit na bukal, sina Jianran at Hansen lang ang naroon. Sa loob ng kalahating oras, namula ng husto si Jianran sa isang kaakit-akit na paraan. Hindi na napigilan ni Hansen ang sarili. Hinawakan niya ang dalaga sa kanyang mga bisig at mabilis na naglakad patungo sa silid tulugan. Nakabaon ang ulo ni Jianran sa dibdib ni Hansen, parang lasing siya at walang lakas. Inilagay ni Hansen si Jianran sa puting kumot. Kumikinang ang mga mata ni Jianran at namumula ang kanyang pisngi. Mahal ko, narito na ako. Sumugod siya sa kanya. Ang 4 na araw na biyahe ay parang isang segundo lang kay Hansen.
Nang makabalik siya sa Black Hawk, pumasok si Hansen sa God's Sanctuary at nagsimulang mag-asikaso sa mga gawain ng espesyal na grupo. Kailangan pa ng higit sa isang buwan para mag-evolve ang Cloud Beast sa isang Sacred Blood creature. Plano ni Hansen na gamitin ang oras na iyon para manghuli ng ilang mutant creatures. Ang pinakamagandang lugar para manghuli ng mutant creatures ay ang Dark Swamp, ngunit ang mga mutant creatures doon ay masyadong malalaki. Maraming mutant creatures din sa Devil Desert, ngunit madalas silang lumilitaw ng grupo na nakakapanganib. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpasya si Hansen na subukan ang kanyang swerte sa Jade Dragon Mountains. Bago siya naging pinuno ng espesyal na grupo, alam lang ni Hansen ang mga pangalan ng ilang bundok sa malapit, ngunit wala siyang ideya tungkol sa mga detalye. Nang maging pinuno siya, nagbasa si Hansen ng maraming kapakipakinabang na impormasyon, at marami sa mga ito ay tungkol sa Jade Dragon Mountains. Kahit na matagal nang natuklasan ang Jade Dragon Mountains, walang sino man ang nang-ahas na manghuli doon. Kahit na ang tatlong malalaking gang sa shelter ay hindi nang-ahas na manghuli ng mga nilalang sa Jade Dragon Mountains. Ang pangunahing dahilan ay ang kasaganaan ng mga advanced creatures sa Jade Dragon Mountains. Narinig ni Hansen na mula rin doon ang Bloody Slayer. Ayon sa mga materyales na nabasa niya sa mga kwento ng mga nakapunta na doon, ilang sacred blood creatures ang magkakasama sa gilid ng Jade Dragon Mountains. Karamihan sa mga taong nakapunta na doon ay namatay, at ang iilan na nakabalik ay hindi na nang-ahas na bumalik. Lampas na ito sa kakayahan. Kung masyadong maraming sacred blood creatures, kahit na isang malaking grupo ay hindi magiging kapakipakinabang. Inilarawan ng mga nakaligtas ang isang 300 talampakan ng haba na higanteng ahas, isang ibon na kasing laki ng isang madilim na ulap, at isang higanteng hayop na parang burol, bukod sa iba pa. Ang pinaka-naka-impress kay Hansen ay hindi nakakita ang mga nakaligtas ng mga ordinaryo o primitive creatures. Ang pinakamababang antas ng mga nilalang doon ay mga mutant. Kahit na mapanganib, may Sacred Blood Color Shifter Beast Soul si Hansen na makakatulong sa kanya na magtago at maghanap ng mga pagkakataon. Tungkol naman sa kanyang amoy, gumamit si Hansen ng isang puntos ng kanyang espesyal na kredito sa grupo at bumili ng isang bote ng vegetation water na isang napatunayang solusyon upang takpan ang amoy ng tao. Matapos ang lahat ng paghahanda, umalis si Hansen patungo sa Jade Dragon Mountains, dala ang Diamond Sword at ang sibat ng Beetle Knight. Kahit na may mataas na bilis si Meowth, nagtagal pa rin si Hansen ng 8 araw para makarating sa kanyang patutunguhan, nang hindi nangangaso sa daan. Sa gilid ng Jade Dragon Mountains, naging sobrang maingat si Hansen. Inilayo niya si Meowth at binuhusan ng vegetation water sa kanyang buong katawan. Nakasuot ng kanyang Sacred Blood Armor, naglakad si Hansen patungo sa mga bundok. Kahit na may pakpak, hindi nang ahas lumipad si Hansen. Mabilis ang Sacred Blood Flying Beast Soul, ngunit kulang ito kumpara sa isang lumilipad na Sacred Blood creature. Magiging isang pagpapakamatay kung magpapasya si Hansen na lumipad. Hindi kayang gamitin ni Hansen ang Color Shifter Beast Soul kaagad dahil may limitasyon siya sa oras para gumamit ng Shapeshifting Beast Soul. Hindi pipiliin ni Hansen na mag-shapeshift maliban kung emergency na. Iba ang Jade Dragon Mountains kumpara sa ibang mga lugar. Kahit na sa Devil Desert, makikita saan man ang mga ordinaryo at primitive creatures. Gayunpaman, mula nang pumasok si Hansen sa mga bundok na ito, wala siyang nakitang kahit isang nilalang. Ang mga bundok ay gawa sa itim na bato. Halos walang halaman sa mga ito. Ang tanawin ay disyerto at malungkot. Matapos maglakbay ng matagal, nakita niya sa wakas ang isang nilalang na kasing laki ng isang mammoth beast. Sa pagdinig lang sa tunog ng pagtapak ng paa nito, naramdaman ni Hansen na nanginginig ang lupa. Kahit na hindi niya alam kung ang nilalang ay sacred blood o mutant, nawala na ng interes si Hansen dito nang makita lang ang laki nito. Habang tumatakbo ang nilalang sa Jade Dragon Mountains, sinundan ito ni Hansen mula sa malayo. Sa pagkakaroon ng isang malaking nilalang sa harap, maaalerto ang lahat ng iba pang mga nilalang. Sa ganitong paraan, makakapagbawas ng malaki si Hansen ng kanyang mga panganib. Matapos sundan ng nilalang sa loob ng ilang oras, hindi nakaranas ng anumang problema si Hansen. Totoo, ang mga nilalang sa Jade Dragon Mountains ay advanced, ngunit mas kaunti ang mga nilalang dito kumpara sa ibang mga lugar. Nagsimulang mag-isip si Hansen kung dapat ba niyang ipagpatuloy ang pagsunod sa nilalang na ito. Ligtas ang paraang ito, ngunit hindi siya nakakakita ng anumang mutant creatures. Nagtataka siya kung wala ba talaga, o natatakot sila sa higanting ito. Habang nag-aalangan si Hansen, bigla siyang nakarinig ng isang sigaw. Ang malaking nilalang na tumatakbo sa harap niya ay biglang nakagat sa leeg at hinayla palayo ng isang nilalang na parang gintong leon.
Ang higanteng katawan ng malaking nilalang ay halos hindi mas malaki kaysa sa ulo ng leon tulad na nilalang. Ngumuya ng kaunti ang leon at nilamon ito. Nanginginig sa lamig si Hansen. Ang gintong leon ay kasing laki ng isang bundok. Kabanata 268. Sa harap ng gintong leon, si Hansen ay hindi mas maganda kaysa sa isang langgam. Kahit na ang Golden Rockworm King sa pinakamalaking anyo nito ay isang alagang hayop lamang para sa leon. Nagulat, handa nang umatras si Hansen. Nang lumingon siya, nakaramdam siya ng lamig at halos mapasigaw. Sa daanan kung saan siya nanggaling, libo-libong higanteng hayop na kahawig ng kinain ng leon ay tumatakbo patungo sa kanila. Ang pagtapak ng kanilang mga paa ay halos parang kulog na nagpanginig sa buong lambak. Nalilibang si Hansen sa paglunok ng leon sa hayop na sinusundan niya, at hindi niya napansin kung kailan nakarating ang buong kawan. 2 o 3 milya lang ang layo ng kawan kay Hansen. Sa bilis nila, darating sila sa isang iglap. Tumingin si Hansen sa paligid at natuklasan na napapaligiran siya ng matatarik na bundok, at ang tanging daan palabas ay naharang ng napakalaking gintong leon. Kinagat ni Hansen ang kanyang ngipin at tinawag ang color shifter, plano niyang magtago sa dingding ng bundok. Kung hindi siya masyadong mabilis, walang nilalang ang makakapansin sa kanya. Nang aakyat na si Hansen, napansin niyang natatakpan ng madilim na ulap ang langit. Nang masuri ng mabuti, ang madilim na ulap ay talagang nabuo ng malalaking itim na ibon na ang bawat pakpak ay may sukat na 20 talampakan. Ang mga kawan ng mga ibon ay nakapwesto sa mga taluktok ng mga bundok, ang kanilang mga pulang mata ay nakatitig sa nangyayari sa ibaba. Ang mga ibon ang may pinakamahusay na paningin sa lahat ng mga nilalang. Kung mananatili si Hansen, maaaring makatulong sa kanya ang color shifter na lokohin sila. Gayunpaman, kung magsisimula siyang umakyat, magkakaroon ng mga tiyak na puwang na magbubunyag sa kanya. Nakaramdam si Hansen ng matinding pagkadismaya at nagmura, sino ba ang nagsabi na kakaunti lang ang mga nilalang dito? Nagkukumpol-kumpol pala sila. Nauubusan na ng oras si Hansen. Malapit nang makarating ang kawan ng mga hayop, at sa mga hubad na dingding ng bundok ay wala siyang matatagwan. Kahit na tumayo siya at kumapit sa dingding ng bundok, hindi siya sigurado kung makakaligtas siya sa pag-alog ng napakaraming hayop. Hindi rin siya nang ahas na umakyat dahil pinapanood siya ng lahat ng ibon. Natatakpan ng mga ibon ang mga tuktok ng bundok, at hindi siya kumbinsido na makatatakas siya sa milyon-milyong mata. Bigla, tumakbo si Hansen patungo sa gintong leon. Kahit na ang gintong leon ay malinaw na 1,000 beses na mas malakas kaysa sa kawan at kawan ng mga ibon, napakalaki rin ito kaya si Hansen ay parang isang insekto lang sa mga mata nito. Kapag ginamit ang color shifter, hindi kinakailangang mapansin ni Hansen ang gintong leon. Sa halip na ipagsapalaran ang pag-akyat sa dingding ng bundok, nagpa siya si Hansen na subukan ang kanyang swerte sa gintong leon. Hindi nangangahas lumapit ang mga ibon sa leon, kaya pwede siyang magtago sa balahibo nito at subukang tumakas kapag may pagkakataon. Sinubukan niyang lumapit sa gintong leon na hindi siya napansin. Gayunpaman, ang mga ibon sa mga bundok sa malapit ay nagpapakpak ng kanilang mga pakpak at tumitili. Malinaw na nakita nila siya. Maraming ibon ang sumisid para sunggaban siya. Hindi na nagatubili si Hansen at nagmadaling tumakbo patungo sa gintong leon na ang tanging paraan para mabuhay. Nagsimulang magsisi si Hansen. Nagiging kampante siya kamakailan. Alam niyang napakanganib ng Jade Dragon Mountains, ngunit iniisip pa rin niya na palaging ligtas siya sa kanyang kakayahan. Masyado nang huli para magsisi. Nanalangin lang si Hansen na hindi siya seryosohin ng gintong leon. Marahil ay gumana ang kanyang mga panalangin. Hindi napansin ni Hansen ang gintong leon, ngunit nalilibang ito sa mga ibon na humahabol sa kanya. Iwinagayway ng leon ang kanyang paa at dinurog ang isa sa mga ibon na naging merienda nito. Lumipad palayo ang iba pang mga ibon na tumitili, at hindi na nang ahas na habulin si Hansen na nasa tabi ng likurang paa ng gintong leon. Ang likurang paa ay isang burol para kay Hansen, at ang bawat gintong buhok ay kasing kapal ng braso ni Hansen. Mabilis na hinawakan ni Hansen ang buhok at umakyat. Hindi siya nang ahas na umalis sa leon dahil pinapanood siya ng lahat ng ibon. Kapag umalis siya, malamang naaatakihin siya ulit. Malapit nang sumugod ang kawan ng mga hayop at kailangan ni Hansen na makarating sa likod ng gintong leon para mabuhay. Sa kabutihang palad, masyadong maliit si Hansen para mapansin siya ng gintong leon. Hinawakan ni Hansen ang gintong buhok at ginamit ang 4 niyang paa para umakyat. Nang makarating na siya sa hita, biglang tumayo ang leon. Nararamdaman ni Hansen na parang itinapon siya mula sa isang tumatakbong tren, at mabilis na kumapit sa isang buhok gamit ang ghost hunt. Ang galit na kawan ng mga hayop ay nasa harap ng gintong leon at sinimulan ang kanilang pag-atake.
Gayunpaman, parang gumagamit sila ng itlog para tamaan ang bato. Hindi man lang ito maituturing na pag-atake. Nagpapakamatay lang ang kawan. Kaya ng gintong leon na patayin ang ilan sa kanila gamit ang isang paghampas. Minsan, itinatapon pa nito ang isang hayop sa bibig nito. Sa isang iglap, naging ilog ng dugo ang lambak, at nagkumpol-kumpol ang mga bangkay. Hindi man lang seryosohin ng gintong leon ang libu-libong hayop. Sa mga mata nito, sila ay isang hapunan lamang. Patuloy na sumusugod ang kawan na walang saysay. Nagpakain ng gintong leon ayon sa gusto nito, at libu-libong hayop ang namatay sa loob ng kalahating oras. Matapos kainin ng ilan sa karne mismo, nawala ng interes ang gintong leon sa mga bangkay at naglakad ng mas malalim sa mga bundok. Pagkatapos ay sumisid ang mga kawan ng mga itim na ibon, itinatapon ang kanilang sarili sa mga labi ng mga hayop. Kabanata 269. Nakaupo sa likod ng gintong leon, medyo naiinis si Hansen. Akala niya ay magkakaroon siya ng pagkakataon na umalis sa leon, pero mukhang nagkakamali siya. Napakalaki ng gintong leon at napakabilis nito. Ang mga kawan ng mga ibon ay sumusunod sa gintong leon saan man, itinuturing itong isang matatag na pinagkukunan ng pagkain. Ang mga tira-tirang karne mula sa pagkain ng leon ay palaging napupunta sa tiyan ng mga ibon. Ang nagpapagulo kay Hansen ay ang mga ibon ay pawang mutant creatures. Sa kanilang laki at lakas, medyo nakakatakot ang libu-libong mga ito na magkakasama. Ang mas masama pa ay, sa kanila ay may dalawang hari ng ibon na ang pakpak ay mahigit sa 50 talampakan. Positibo si Hansen na mga sacred blood creatures sila. Napakakatulad nila sa Silverbird na halos pumatay sa kanya at dalawa sila. Hindi alam ni Hansen kung ano ang gagawin. Nakakulong siya sa napakalaking leon na ito. Hindi nangangahas lumapit ang mga ibon sa leon, habang hindi rin siya nang ahas na umalis sa leon, isang malaking problema. Ang magandang balita ay kapag kumakain ang gintong leon, maaari siyang gumamit ng isang arrow na may tali para hilahin ang ilang karne, na pawang karne ng mutant. Pagkaraan ng ilang araw, tumaas ng kaunti ang kanyang mutant geno points. Ilang araw ang nakalipas, nasa malalim na bahagi na ng Jade Dragon Mountains ang gintong leon. Kahit na hindi ito palaging naglalakbay, napakabilis nito. Hindi sigurado si Hansen kung nasaan siya. Parehong mga itim na bundok ang nakapalibot sa kanya. Mabuti na lang, hindi nagbago ang direksyon ng gintong leon, kaya alam ni Hansen kung paano lumabas. Gayunpaman, sa kanyang paglalakbay dito, nakakita siya ng maraming nakakatakot na mga nilalang na naglalakad-lakad sa mga bundok. Sa pagsunod sa gintong leon, nananatiling ligtas siya dahil walang nilalang ang makakatalo sa leon. Gayunpaman, nang isipin niyang lumabas, wala siyang solusyon. Dapat sana ay nanatili akong mapagpakumbaba. Sobrang nagsisisi si Hansen dahil sa kanyang kapalaluan na nagdala sa kanya sa Jade Dragon Mountains. Lumabas na mas mapanganib ang God Sanctuary kaysa sa inaakala niya. Naniniwala siya na batay sa kanyang kakayahan, maaari siyang pumunta saan man gusto niya sa loob ng First God Sanctuary. Gayunpaman, nang makapasok siya sa Jade Dragon Mountains, nalaman niyang nagkakamali siya. Nakakulong si Hansen sa leon ng mahigit sa isang buwan at wala siyang pagkakataong tumakas. Ang mga ibon ay parang mga alipin, sumusunod sa gintong leon saan man. Umalis ang gintong leon sa Jade Dragon Mountains at pumasok sa isang kapatagan na sumusunod sa isang malawak na ilog. Nagtataka si Hansen kung saan ito pupunta. Sa loob ng mahigit sa isang buwan, nakakita si Hansen ng hindi mabilang na nakakatakot na mga nilalang na napunit-punit ng gintong leon. Minsan, gumamit siya ng araw na may sinulid para hilahin ang isang piraso ng karne mula sa isang higanteng ahas at narinig ang boses na nagsasabing nakakuha siya ng isang sacred geno point na nakakagulat sa kanya. Lumabas na ang ilan sa mga biktima ng gintong leon ay mga sacred blood creatures. Sa paglalakbay sa mga bundok at ilog, napunta ang gintong leon sa karagatan, na hindi rin napigilan ang leon. Tuluyan nang napahanga si Hansen. Hindi niya alam kung saan pupunta ang gintong leon, ngunit isang bagay ang sigurado, hindi niya alam kung paano babalik. Kahit na naaalala niya ang daan pabalik, batay sa nakita niya sa kanyang paglalakbay dito, hindi siya makakabalik ng ligtas mag-isa. Naisip ni Hansen na tumalon sa karagatan, ngunit ang mga higanteng figure na lumalangoy sa ilalim ng dagat ay nagpabago ng kanyang isip. May isang bagay na medyo kakaiba. Ang napakalaking leon ay palaging nakakaakit ng maraming nilalang para ibigay ang kanilang buhay at maging pagkain nito. Matapos maobserbahan ng matagal, natuklasan ni Hansen na hindi ito isang pagkakataon. Hindi nais magpakamatay ang mga nilalang, ngunit naaakit sila ng mga ibon. Ang mga ibon ay makakagawa ng tunog na katulad ng pag-iyak ng sanggol.
Sa ilang kadahilanan, kapag naririnig ng mga nilalang ang ingay na iyon, naaakit sila ng husto at nagtatapos na patay sa ilalim ng paa ng leon. Naunawaan ni Hansen kung bakit sinusundan ng mga ibon ang gintong leon, hindi dahil hindi ito kayang patayin ng leon, kundi dahil gusto ng leon na naroon sila. Marahil ang mga ibon ay talagang tulad ng iniisip ni Hansen, ang mga alipin ng gintong leon, na umaakit ng mga biktima para sa leon at nag-e-enjoy sa mga tira-tira. Kahit na ang mga nilalang sa karagatan ay hindi makalaban sa tunog ng mga ibon. Madalas silang lumalapit at kapag kailangan ng kumain ng leon, ang tubig sa malapit ay nagiging pula. Kahit na alam ni Hansen na halos walang hangganan ang God's Sanctuary, nagulat pa rin siya sa nakita niya sa likod ng leon. Ngayon, naiintindihan niya kung bakit hindi man lang magawa ng mga tao na lubusang tuklasin ang First God's Sanctuary ng mag-isa. Sa pagsunod sa leon, maraming pakinabang si Hansen mula sa mga tira-tirang karne. Sa puntong ito, tumaas ang kanyang Sacred Geno Point sa 61 at Mutant Geno Point sa 84. Hindi alam ni Hansen kung dapat siyang malungkot o matuwa. Sa ganitong bilis, kahit na hindi siya makakabalik para kainin ang sacred blood creature na pinapakain niya, hindi naman mabagal ang kanyang pag-unlad. Ang nagpapadesperado kay Hansen ay ang dalawang ibon sa Cowen na kamakailan ay nag-evolve sa mga sacred blood creatures. Sa 4 na sacred blood birds na sumusunod sa leon, naramdaman ni Hansen na wala na talaga siyang mapupuntahan. Nang akmang susuko na siya, biglang nagkalat at nawala ang mga ibon. Akala ni Hansen na babalik sila, ngunit hindi na niya nakita ang mga ibon ulit. Isang araw pagkatapos, nakita ni Hansen ang isang gintong isla na lumilitaw sa abot tanaw. Sa isla ay nakatayo ang isang gintong bundok na nag-uugnay sa karagatan at langit. Ang mga ulap ay nasa gitna ng bundok at natatakpan ng nyebe ang taluktok. Sa paanan ng bundok ay isang dagat ng pulang bulaklak. Ang buong isla ay natatakpan ng parehong uri ng bulaklak maliban sa bundok mismo. Ang ginto at pulang kulay na magkasama ay gumawa ng isang kamangha-manghang tanawin. Nang makabawi si Hansen mula sa kanyang pagkagulat, nakatapak na ang gintong leon sa isla. Kabanata 270. Hindi alam ni Hansen kung paano ilalarawan ang kanyang nararamdaman sa mga sandaling iyon. Matapos ang paglalakbay sa mga bundok, ilog, at karagatan, lumabas na ang gintong leon ay pumunta sa desoladong isla para manganak. Ang gintong bundok ay tila isang bulkan na may malaking basin sa tuktok. Ang gintong leon ay nakadapa sa loob ng basin, gumuhuni. Nakatakas na si Hansen mula sa likod ng leon at pinanood ang leon sa loob ng 7 araw. Sa simula, akala niya ay maaaring nagkasakit ang leon dahil sa sobrang pagkain ng mga pulang bulaklak, at nais niyang makita kung mamamatay ito. Ngunit pagkatapos umiyak ng 1 linggo, nanganak ang leon ng isang batang leon na kasinlaki ng elepante. Lumabas na dito ang leon para manganak. Kung ganoon, nanganak na lang ito. Wakas na ang kwento. Say ni Hansen at naghanda ng umalis. Napakalakas ng gintong leon kaya tiyak na hindi makakaligtas si Hansen sa kanyang atake kahit na mahina ito mula sa panganganak. Nang lumingon si Hansen, bigla siyang nakarinig ng isang matinis na sigaw mula sa leon na biglang samuka ng malaking dami ng gintong dugo. Huminto si Hansen. Walang ibang nilalang dito, kaya bakit biglang samuka ng dugo ang leon? Sa isang iglap, muling samuka ang gintong leon ng mas maraming dugo na parang fountain. Habang nagulat si Hansen, bigla niyang nakita ang isang gintong kristal na globo na may diameter na 3 talampakan. Ang kristal ay kasing liwanag ng diamante at tila naglalaman ng buong galaxy na kumikislap sa loob nito. Tumingin si Hansen dito at nag-isip, ano kaya iyon? Matapos samuka ng kamangha-manghang gintong kristal, huminto ang gintong leon sa pag-ungol at sinubukan nitong paghiwalayin ang kristal mula sa kanyang dugo gamit ang kanyang paa. Dahil sa napakalaki nitong sukat, nahirapan ng leon na ilipat ang gintong kristal sa harap ng batang leon na kakanganak lang, na hindi pa nga nakakapagbukas ng mga mata. Roar! Matapos gawin ang lahat ng iyon, tiningnan ng gintong leon ang batang leon na nilalamang ang gintong kristal at ipinikit ang mga mata nito. Parang namatay na ito. Nabigla si Hansen. Hindi siya sigurado kung talagang patay na ang gintong leon, pero patuloy pa rin ang paglabas ng dugo mula sa kanyang bibig at sa basin, na naging 1 pulgada ang lalim. Walang paraan na mabubuhay ang leon. Ang batang leon na kakanganak lang ay walang ideya kung ano ang nangyari. Sa kanyang mga mata na nakapikit pa, hawak nito ang gintong kristal gamit ang 2 paa at nilalamang ito gamit ang kanyang dila. Ikaw na ang bahala. Magaling si Hansen sa pagpatay at napakasensitibo sa kung gaano kalakas ang isang nilalang. Maliwanag na patay na ang gintong leon. Ang gintong kristal na samuka nito ay tila isang napakahalagang bagay.
Pinanood ni Hansen ang batang leon na nilalamang ito na nagiging mas malakas pagkatapos ng ilang sandali. Kinagat ni Hansen ang kanyang mga ngipin, tinawag ang kanyang mga pakpak at lumipad papasok sa basin. Kinuha niya ang sibat ng Beetle Knight at itinusok ito sa pagitan ng batang leon at ng gintong kristal. Gamit ang sibat bilang lebel, inilipat niya ang gintong kristal mula sa mga paa ng batang leon. Nag-roll ang gintong kristal papunta sa pader. Nagalit ang batang leon. Bilang bagong panganak, hindi pa ito makapagbukas ng mga mata o makatayo, at mahina pa ang mga paa nito. Ang tanging magagawa nito ay amuyin ang direksyon ng gintong kristal at magingay ng mga bata. Naka-fly si Hansen sa hangin, pinapanood ang napakalaking gintong leon mula sa malayo. Nakita nitong nananatiling tahimik ang leon, kaya nakaramdam si Hansen ng kaluwagan at lumipad patungo sa gintong kristal. Una niyang tinamaan ito gamit ang kanyang sibat. Parang tunog ng bato. Inabot ni Hansen upang hawakan ito, talagang malamig ito. Hindi gagawa ng masama ang leon sa kanyang anak, di ba? Dahil kayang dilaan ng batang leon ito, dapat walang problema. Tumingin si Hansen sa batang leyong umuungal, na nahihirapang lumapit, at nagpasya. Dilaan din niya ang gintong kristal. Nang humipo ang kanyang dila sa gintong kristal, naramdaman niyang natutunaw ang kristal sa likido. Kahit na walang masyadong lasa, nakakapresko ang pakiramdam ng lamig. Nang inumin niya ito, naramdaman ni Hansen ang isang lamig. Parang biglaang bumukas ang lahat ng kanyang spores at nagkaroon siya ng mas maraming enerhiya kaysa sa kaya niyang gamitin. Kamangha-manghang bagay talaga. Ang pakiramdam ni Hansen ay puno ng lakas at tuwang-tuwa siya na patuloy na dinilaan ang kristal. Para siyang sumisipsip ng yelo. Mas mabilis ang kanyang pagdila, mas maraming likido ang nakuha niya. Sa hindi nagtagal, nalasahan ni Hansen ang isang piraso ng kristal na kasing laki ng football. Habang umiinom siya ng gintong likido, halos naramdaman niyang muling ipinanganak. Puno ng enerhiya ang lahat ng kanyang mga selula. Ano ito? Mas mahusay ito kaysa sa Viagra. Ito ay dapat na buhay na asensya ng gintong leon. Tuwa ni Hansen, alam niyang ang gintong kristal ay tiyak na isang kamangha-manghang bagay. Mabilis na nag-struggle ang batang leon para makabangon. Nag-isip si Hansen at sinubukang hawakan ang gintong kristal na mas magaan kaysa sa inaasahan niya, mga 200 pounds lang. Itinataas ni Hansen ito at lumipad patungo sa kabilang dulo ng basin. Ayaw sumuko ng batang leon. Nagsisniffing ito sa paligid, patuloy na gumagapang, nagpipilit na makuha ang kristal pabalik. Hindi ko nais na patayin ka dahil ikaw ay isang sanggol lang. Pero dahil hindi ka susuko, wala akong awa. Nagpasya si Hansen at itinusok ang sibat sa batang leon. Ding! Hindi man lang nabasag ng sibat ang balat ng batang leon. Bumalik pa ang dulo ng sibat dahil sa kanyang balahibo. Napalaki ang mga mata ni Hansen at tiningnan ang batang leon na may labis na pagkagulat.